Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories, welcome back sa lahat po ng mga solid HTV positive listeners po natin. Alam ko, inaabangan nyo na naman. Thank you! Ang tatlong, masyadong assuming. Wala naman nag-aabang, pero sige na nga. Tatlong kwento po mula sa ating mga legit na subscribers at talagang mga solid na followers po natin. Tulad po ni Neri, Lovely at ni Joshua. Yun ang pangalan niya. Siguro Joshua to. Ginawa lang kanto yung pronunciation, pero ito ang kanilang mga kwento na atin pong itatampok sa episode na ito ngayon dito sa SHS o Subscribers Hilakbot Stories. Medyo may kahabaan ng mga entries na ito, kaya start na po natin at pakinggang maigi para may maikomento ka rin sa kada dulo o kada pagtatapos ng mga kwentong inyong madidinig. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Neri. Mahilig po akong manood, magbasa at makinig ng mga true horror story. Tulad po ng ilan sa mga fini-feature po ninyo, talagang isa na po ito sa mga nakahiligan ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hindi ko rin po alam na kapag nanonood ako, andun yung feeling sa mga horror movie o kaya pag nababasa ko sa mga horror books or comics. Hindi ko po sure kung niloloko lamang ba ako ng ilang mga kwento kasi talagang yung iba ay hindi naman nakakatakot. Hanggang sa napadaanan ko nga po ang channel ninyo sa YouTube. Welcome po, maraming salamat. At after po nun ay nagsimula na talaga akong makinig at halos araw-araw na sa opisina namin habang ako ay naka-earphone. And actually, yung boses po ninyo, Sir Red, ay parang nadinig ko na rin po sa ibang platform or channel. Baka mga collab po ito. Tapos sinanap ko na rin po ang inyong Facebook at wala po akong makita na Facebook account. Huwag po nang hanapin. Basta hilakbot na lang tayo. Doon nyo na lang po ibagsak lahat ng likes and follows. Anyway, hindi ko po sure kung ako po ay 6 or 8 years old na po nito. 38 years old na po ako. Hindi ko rin po talaga masabi kung totoo ba yung mga nakita ko noong bata ako. Kasi even ako ay hindi kasi yung believer at kini-question ko yung sarili ko kung talaga bang nag-e-exist o nakita ko ang mga ito. Nasa Bicol po kami noon. Isang araw ay nagkasakit yung father ko at na bedridden po siya. Hindi na po siya nakakatayo or nakakadumi man lamang or nakakaihi. Ang ginagawa po namin para po syempre kahit papaano ay maibsan yung kanyang discomfort ay inaalalayan namin siyang tumayo. Inamin po niya sa amin na meron kasi siyang pinutol na puno na gagawin daw pong panggatong yung kahoy nun at yun ang kanyang iniisip na dahilan ng kanyang pagkakasakit. So umuwi po yung mother ko mula sa Maynila para asikasuhin si tatay. Pinaalbularyo siya, kasama pa ako noon habang pabalik-balik na rin po kami sa albularyo. Medyo liblib ang lugar namin noon at ilang oras ang lalakarin bago makarating sa bayan kaya ang first choice nila ay sa albularyo muna magpatingin. Habang ginagamot po noon ng albularyo si tatay, nakita ko na hinihilot siya sa likod at gumagamit pa ng langis yung albularyo at doon nga ay nakita ko kung paanong nagsilabasan yung mga maliliit na bato. Ang sabi ng albularyo ay naengkanto daw po si tatay at nagalit ang duwendeng itim dahil sa pagputol ng puno. Ang sabi pa ay galit na galit daw ito dahil tirahan daw nila ito. Si tatay naman nung time na iyon ay medyo wala din po sa sarili at pinapalo na kami at hindi na alam ang ginagawa niya, pero habang pinapagamot na siya ay umukay din po yung kalagayan niya at nakakaalala pa rin naman siya o nakakakilala. Ang sabi ay may kumuha daw sa kanya
at pinapakain siya. Yung unang pinakain daw sa kanya ay kalintulad ng kanin natin na puti. As in yung normal po na kinakain natin. Yung ikalawa naman ay ino-ofera naman na siya ng red rice daw. And lastly ay kulay itim na. Hindi na daw kinain ng tatay ko ang mga iyon at hindi ko matandaan kung bakit. Nakita ko din na habang ginagamot siya ng albularyo, nagpahid ito sa pinggan ng langis. At ang disenyo po ng pinggan ay yung bang parang ganun sa mga luma na makikita mo na sa mga museo. Pinahiran niya ng 3 pakrus yung plato sa pamamagitan ng langis. And then itinaob po niya yung pinggan para painitan sa kandila. After that, tinapatan niya ng magnifying lens o magnifying glass yung pinggan na iyon at kitang-kita ko po talaga doon yung tatay ko ay parang nanonood ng TV na maliit or parang CCTV na ni-record doon ang ginawa ng tatay ko habang pinuputol yung puno. Si father ko po ay pumanaw noong 2018 pero natural cause of death na po iyon. Hindi ko na po maklarify at ngayon ko lang po naisip na i-share ito sa Red habang nakikinig sa isang episode ninyo. Hindi po talaga ako paniwalain sa mga kababalaghan pero naniniwala naman ako na hindi lamang tao ang naninirahan sa mundong ibabaw. Kapag nasasagi nga sa isipan ko ito, Sir Red, na OOA-han talaga ako sa memorya ko nung pagkabata kong iyon. Pero sa tuwing iniisip ko na kung sakaling hindi naagapan o kaya naman ay may nangyari o noong time na iyon namatay mismo ang father ko, malamang wala naman pong ibang sisisihin kundi ang paghihiganti ng mga duwende. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi, Neri. Hindi ko po ma-sure kung ito ba ay ibinahagi sa email or sa Facebook pero isa po yung tiyak. Sabi nga nila lalong-lalo na doon sa mga paranormal community. Nakabase kasi totoo po ito ha. Marami talagang sinasabi duwending itim, puti, may berde pa nga, di ba? Pero ilan lamang po yan, may duwending brown pa nga daw. Ito hindi to joke time ha, pero nadidinig ko na siya. Sa mga paranormal investigators, tulad nga po nung sabi ko nga sa inyo, yung pinagbabasehan namin na sinalihan namin na grupo, natatandaan ko na sinabi nila na yung kulay daw ng mga duwende ay hindi daw po dapat ibase sa itsura nila, kundi ibase daw natin ito sa kanilang motibo o gagawin. Kadalasan syempre ang mindset natin dito guys, aminin nyo sa hindi, pag sinabing duwending itim, ito na yung mga may masasamang balak, di ba? Karaniwan ito yung mga parang malilikot na parang mga bata na nais makipaglaro, parang ganito, pero pag nasaktan mo ay sa kagaganti. Diba? Isa rin daw po sa mga pinakamadaling paraan na malalaman o para malaman mo kung meron daw pong duwende talagang totoong nakatira sa isang lugar kung meron daw pong isa kang kakilala o tao na meron ng tinatawag na ESP o yung extrasensory perception or sa madaling salita yung may third eye. Diba? Kung meron ka din daw pong hinala na may duwende sa inyong bahay dahil sa mga naririnig ding ingay na kahit wala namang tao sa lugar at mag-isa ka, pwede ka daw pong mag-set up ng camera at kumuha ka ng larawan nito or video. Hindi din daw dapat na tuluyang palayasin sa tinitirhan nilang lugar yung mga duwende dahil yun nga, posible na nauna pa silang tumira doon kaysa sa mga tao. Bago magkaroon ng tao sa lugar, naroroon na sila. Kumbaga parang kailangan respetuhin talaga ito. Tapos maaari naman daw na paalisin itong mga ito sa pamamagitan daw nung paglilipat ng lugar. Okay, so medyo nakaka-confuse talaga lalo na kung halimbawang ikaw ay
hindi naman inclined yung kaalaman o kaya yung interest mo sa mga ganito, pero ito po ay base doon sa mga sabi nga natin, mga nakilala natin ng mga paranormal investigator. Ito po'y nire-re-echo ko lang. Ito po'y alam mo yon, sinasabi ko sa inyo dahil ito rin po'y natutunan ko sa kanila. Well, kung halimbawa man may nakikinig sa atin na meron din pong mas alam mo yun, kaalaman tungkol dito, maaari mo yang i-comment or pwede mo na rin po syempre i-convert ito bilang isang full length na kwento para at least 'di ba kahit papaano ay ma-feature at matodo talaga natin na gawin itong isang regular episode at nang kahit papaano ay mabigyan din natin ng konting overview or kahit anumang basic background kumbaga yung mga nakikinig sa atin kahit na hindi mo man interest itong mga duwende or hindi ka naniniwala. Kasi kadalasan talaga sa atin, guys, maniwala kayo sa hindi, yun bang parang kapag may nangyari na, saka tayo naniniwala, di ba? Kaya nga ito sa lahat po ng mga nakikinig din sa atin, may duwende man o wala, lagi po nating tatandaan kapag nagagawi tayo sa mga lugar na hindi naman talaga pamilyar o kaya hindi tayo tigaroon talaga, why not, alam mo yun, walang mawawala kung magtatabi-tabi o kaya ano pa ba yung ibang mga sa mga words, ano yung bari-bari, bari-bari parang ganun, di ba? Pero naniniwala talaga ako dito sa mga puno na sinasabi nila na alam mo yun, tirahan nila tapos kapag halimbawa kinat mo yan, magagalit o maghihiganti sila sa'yo. May natatandaan ko may isang kwento na rin tayong ganito na parang pinutol din yung puno sa harapan ng bahay nila dahil yung kahoy naman kasi na yon ay gagamitin daw nung tiyuhin niya sa paglilok ng mga ribulto. Pero yun nga lang hindi na natuloy kasi nga nagkasakit, bigla daw pong bumagsak yung katawan nung tito niya and then eventually namatay. So kumpara dito sa kwento naman po ni Neri, a natural cause naman yung ikinamatay po ng kanyang ama at hindi po ito dahil dun sa mga paghihiganti ng duwende. So needless to say, talagang nakarecover din siya matapos siyang maipagamot sa albularyo. Diba? Nasa inyo pa rin po yan kung ano po yung paniniwala ninyo dahil pagdating sa mga ganito paranormal talagang parang opinion to na hindi mo mababali sa isang tao dahil meron siyang talagang solid na pinaniniwalaan. Meron din naman yung iba na pwede kang kontrahin pero meron din kasi siyang alam mo yun, may kanya-kanya talagang paniniwala kaya di tayo matatapos kung tayo ay magdedebate tungkol dito. But anyway, ang mas maganda na lang talaga ay mag-purchase ka na ng kape ni Lola Trinidad sa HTV merch sa Shopee at marami po tayong mga flavors ngayon. Lalong-lalo na wag mo nang hintayin yung sulit sweldo sale, wag mo nang hintayin yung mga panibagong discounted na promo natin lalo na kapag sumasapit syempre yung 22, 33, 44 mga ganyan at nang sa ganun ay mauna ka na mapaubos o kaya ma-check out itong ating macadamia, double choco, hazelnut, butterscotch at barako. Meron na rin po tayo niyan sa mga naghahanap. Yung mga gusto talaga na gising kapag naka-duty po sila ng overnight ng graveyard for example or mga estudyante na gusto lang pong manatiling gising kapag nagre-review, the best din po sa inyo ito. Healthy coffee po ito, ang kape ni Lola Trinidad. Check out mo na bago ma-check out ng iba. Ikalawang kwento naman po at ito naman ay mula sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. At ito naman po ay galing kay, ano pangalan niya? Si Lovely. At ito po ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Unang experience ko po, Sir Red, sa mga nakakatakot na karanasan ay sa Tondo. Parang naulit Unang experience daw po niya ay naganap sa Tondo. Ayan, better. Nung 5 years old pa lamang po ako nangyari ito. Namatay po yung lola ni Mama at magkakatabi lang po ang bahay namin at dingding lang talaga ang pagitan sa kada pamilya. Kaya pinabaklas po nila Mama yung tagusan papunta kina Lola para hindi na daw po malayo ang iikutan sa kabila kasi meron pa pong eskinita doon sa kabila kung saan pwede kang dumaan papunta naman kina tita. So matapos pong mailibing si Nanay Isang,
Nang madaling araw ding iyon ay nakatulog po ako sa ibaba ng bahay namin. Nakalimutan po yata akong ipanhik ni Papa. Paggising ko, Sir Red, ay tinulak ko po yung pinto na ginawa nila papunta doon kina Lola at ang upuan lang naman po ang nakaharang doon kaya nasilip ko pa yung sala namin kung saan ibinurol si Lola Isang. Pagtingin ko ay may malaking imahe po sa harap ng kwarto ng mga tita ko. Ang hugis po niya ay para po siyang babaeng nakabelo. Clear yung imahe po at parang tubig. Napansin ko na papunta po siya doon sa isa sa tito ko na kanyang paboritong apo. Mas matanda po ako ng 1 year sa tito kong iyon. Mga late na po kasing nagsipag-asawa ang mga anak ni Lola kaya halos hindi po magkakalayo yung mga edad namin, kaming mga pamangkin at yung mga tito at tita namin. So back to the story. Sa takot ko, agad ay napaakyat po ako sa taas ng bahay at kinatok ko talaga ng malakas yung pinto ni na Mama. Nang sumunod naman po na experience ko ay naganap na nung kinder ako at ako ay nagsusulat po sa papel nang nakadapa sa lapag habang nakaharap sa bintana. Habang nag-iisip ako ng susunod kong isusulat na letra, ewan at napatingin po ako sa bintanang bukas. Pagkatapos, tumingin muli ako sa sinusulat ko. Hindi ko po ine-expect talaga, Sir Red, na magpasa hanggang ngayon ay natatandaan ko yung detalye nito. Napansin ko po kasi talaga na may nakalutang na puti na mahaba doon sa gawing bintana at parang nililipad pa ng malakas na hangin yung laylayan na nakita ko pa na ang direksyon ay parang papunta sa kabilang bahay. Siyempre nagtaka ako nung una at inakala kong kumot lamang iyon galing sa taas. Pero wala naman pong kahit na anong sinampay nung gabing iyon. Mahaba din po yung bubong namin at yung pinakasahig sa bintana namin ay talagang masasabi mong may kataasan din. Sa takot ko, napatakbo ako pababa kahit malapit sa bintana ang pintuan namin. Kinabukasan ay nalaman kong namatay na pala nung gabi ding iyon yung lola ng kapitbahay namin kung saan papunta yung puting nakalutang ng gabing iyon. Na-recall ko pa nga na naka-side view yung imahe kaya hindi ko makita ang muka. Madalas din po akong pumapalahaw ng iyak kapag sumasapit ang gabi sa kalagitnaan pa mismo ng kasarapan ng tulog ng aking mga kasama at maging ng tulog ko. Pag binubuhat ako kung saan-saan daw din po ako nagtututuro at takot na takot ako. Kaya madalas pinapasuotan po ako ng rosaryo ni Mama. Lagi pong ganoon kapag nakakaidlip ako sa gabi at meron pa nga nakaidlip ako sa tricycle at umiiyak na naman ako paggising. 8 years old naman ako nun. Basta ginigising ako ng mga kaibigan ko kasi ang lakas daw ng iyak ko habang natutulog sa tricycle. Pero ang naaalala ko lamang ay nananaginip ako hanggang sa matakot na ako sa panaginip ko. Kasi yung mga bagay-bagay na nakikita ko na kalinya na bilog, nakalay na bilog na iba't ibang kulay ay bigla pong nagugulo. Biglang nangingitim at bigla pong parang sumasakop bilang isang background. Hindi ko po magets talaga, Sir Red, kung ito nga ba talaga ay dulot lang ng malilikot na isipan na mga katulad ko noon, pero tiyak talaga na masasabi kong kung ikaw ay makapanaginip nito, siguradong kakabahan ka. Minsan pa nga, kahit pagmulat ng mga mata ko, kung nananaginip ako, nakikita ko pa din yung mga imaheng iyon kaya natatakot talaga ako. Natatandaan ko rin po si ate. Magaling talaga ding manakot ito. Pero kapag siya naman ang tatakutin,
talagang hihiyaw dahil aminado siyang matatakotin din naman siya. Isang gabi nang nagkikwentuhan po kami kasama yung boyfriend niya na asawa na po niya ngayon. Malapit na rin po yung Pasko nun kaya napagtripan namin na magtakutan. Nasa sala ako at naririnig ko na meron pong footsteps. Pero ang pagkakaiba, hindi po siya o hindi ko masasabi na siya ay nakayapak. Bagkus ay nakatsinelas. Nadidinig mo kasi yung kahoy na sahig. Ang sabi ko, tatakutin mo pa ako ha? At dahan-dahan akong sumilip sa kwarto pero wala akong nakita. Sinundan ko yung tunog sa banyo at pabigla ko pang binuksan para magulat siya pero walang tao. Sabi ko pa nga, last na tong pinto na bubuksan ko. At binuksan ko na nga po iyon pero wala ding tao. Lumabas din po kasi si boyfriend noon at si Lola lamang ang kasama ko sa sala habang si Uncle ay nasa labas at dumating naman si ate na nagkakatakutan na kami. Ang sabi ni ate, base sa description ko kung paano maglakad yung sinasabi kong footsteps kanina, ay ganun na ganun daw maglakad si Lolo nung nabubuhay pa. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito sa amin. Siya po si Lovely at sabi niya dito sa Tondo daw nangyari itong mga Tondo ghost stories. Diba? Maraming thank you din sa mga nagko-compose na ng kanilang kwento at mamaya-maya after po ng episode natin na ito ay magpapadala na sa pamamagitan ng sindakstories2008@gmail.com at nang sa ganun syempre ay maisali na po natin sa mga susunod na batch ng mga kwentuhan natin dito. When it comes po sa kwento ni Lovely, ano po yung take ng mga maaalam dito? Ano po yung mga take sa mga take ng mga mahihilig sa ganitong klaseng mga kwentuhan? Kumbaga, itong ating second story na ito. Pero kung pagbabasehan lang kasi yung naging detalye niya, malinaw po o maliwanag talaga na alam mo yun, maaaring itong si Lola ay hindi pa rin tanggap yung kanyang pagkawala or hindi pa siya handa na ma-meet yung end ng kanyang buhay. Kaya parang tuloy ang alam mo yon yung parang kaisipan dito ay feeling niya buhay pa siya. Kaya naroroon pa rin siya naiiwan kasi sabi ko na sa inyo guys sa lahat po ng mga diskusyon natin, partikular sa mga parang mga imprint na matagal ko na pong sinasabi, kapag ang isang tao daw po ay talagang very memorable talaga sa kanya yung isang lugar, it's either doon siya namatay or favorite niyang spot iyon talaga. Lalo na sa mga matatanda, lalo na yung mga lolo't lola natin na talagang doon na ipinanganak sa bahay na iyon, halos lahat ng kanyang, alam mo yun, 90% ng kanyang buhay ay ginugol niya at naroroon nag-stay sa bahay na iyon. Yun yung sinasabi natin na pwedeng maging imprint ng isang tao kapag siya ay namatay. Kaya kapag namatay siya, yung kaluluwa pa rin niya still naroroon sa loob ng bahay, still naiiwan dahil alam mo yun, na-stock up. Kumbaga, di ba? Hindi rin natin kasi sure kung talagang ginugusto ba ito ng mga spirits, kumbaga, lalong-lalo na yung mga minamahal natin sa buhay na hanggang sa kamatayan, hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa makarating sila sa the other side, sabi nga nila, mas pinipili nilang naroroon pa rin. It's either para bantayan kayo or kaya naman ay para makita pa rin kahit papaano o kaya sabihin na lamang natin na gusto niyang naroroon lang siya kahit nasa kabilang buhay na siya. Hindi mag-i-end yung sabihin natin na hindi mag-i-end sa kamatayan yung ano niya, yung pagiging may-ari niya ng bahay or pagiging siya bilang isa talaga sa mga alam mo yung nagmana o kaya sabihin na lamang natin na nananatili pinakamatagal na nag-stay sa bahay na iyon. Kayo guys, ano ba yung take ninyo dito bilang syempre kayo nga ay mahilig sa mga ganitong klase mga kwentuhan? I-PM mo yan sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories o kaya naman Facebook page, ibig ko sabihin.
Or pwede rin syempre i-email once again lahat ng mga kwento ninyo sa sindakstories2008@gmail.com. Proceed agad tayo syempre sa third and last story. Kaya kung ngayon ka pa lamang po dumating, nasa hulihang bahagi na po tayo at maraming salamat. Nakikita nyo naman sa video sa title card natin. So maraming salamat dahil kahit papano may guide na tayo sa visuals. Anyway, ang third story naman natin or last story natin para po dito sa ating episode ay walang iba kundi galing po kay Joshua. Si Joshua, yan ang kanyang pangalan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw, Sir Red, at narito po ang aking karanasan. Sanay na rin naman ako talagang makakita ng mga elementals or spirits. Pero ito pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay masasabi kong different. Isang hapon iyon habang ako po ay nasa loob ng aming kwarto ng mag-isa. Lahat po kasi ng mga kasama ko sa bahay ay nasa sala. So meron pong bintana doon sa kwarto which is makikita sa bandang paanan ng kama namin. Kahit naka-close yung bintana, alam na alam mo na kapag may tao sa labas kasi maaaninag mo talaga lalo pat maliwanag pa doon sa labas. Doon nga'y napansin ko ang babaeng nakaitim. Basta ang alam ko ay itim ang kasuotan niya dahil kitang kita naman na may cover siya sa face na parang belo. Nagtaka ako kaya ang ginawa ko ay lumapit ako sa bintana at tinanong ko kung sino kaya siya. Nang lumapit ako, napansin ko na hindi talaga siya kumikilos at malakas ang kutob ko na sa akin siya nakatingin. Doon na po ako talaga nilatagan ng kaba. So lumabas ako ng kwarto, pumunta ako ng kusina at kumuha ng asin. Nilagay ko sa may bintana iyon pero hindi ko po ito binuksan. Kinagabihan, sumama ang pakiramdam ko. Bigla po talaga akong nakaramdam ng ang bigat sa kalooban, kasabay ng para kang tatrangkasuhin at talagang ayaw kong kumain. As in tamlay na tamlay talaga. Umabot pa nga po ito, Sir Red, ng 2 araw kaya sinabi ko sa aking asawa yung nararamdaman ko. Ikwinento ko rin sa kanya yung nakita ko. Doon nga'y hinikayat na kami ng aking biyanan na tumingin po o kaya maghagilap ng manggagamot at doon nga po kami magpapat-check kung ano ba ang nangyayari. Sinundo niya kami sa may bandang kanto ng bahay nila. Medyo may lakaran din na bahagya tapos talahiban. Nang makarating na kami sa kanila, ang sabi niya agad sa amin ay ano daw ang sadya. Ang sabi namin ay nadalaw lamang. Wala naman kaming kwento sa kanya talaga kung tutuusin, Sir Red. Pero sabi lang ng asawa ko, Tay, masama kasi ang pakiramdam niya. 2 araw na. So tinanong ako nung albularyo kung ano talaga yung pakiramdam ko nung time na yun. Sinabi ko na para akong nilalagnat sa loob ng katawan ko. Kumuha po siya ng isang basong tubig at dinasalan niya. Matapos po ang ilang saglit, ipinainom niya ito sa akin. Pagkainom ko, hinawakan niya ang kamay ko sabay pisil sa pinakamaliit na daliri ko. Siyempre nasaktan ako't napahiyaw. Pero iba yung sakit niya. Para bang may nawala sa katawan ko nung time na iyon at may iba pang nasaktan dahil sa ginawa niya. Tapos nagdasal muli siya sa akin at pinaubos niya na yung tubig. Matapos nun, kinumusta niya ang aking pakiramdam at sinabi kong okay na. Hindi ko rin po masabi sa kanya kung papaanong bigla na lang gumaan yung pakiramdam ko. Ngumiti lamang po siya sa akin ng makahulugan at sabi niya,
okay yan. Wala na siya. At ayaw ko na rin pong alamin, Sir Red, kung sino ang pinatutungkulan niyang siya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa iyong kwento. Medyo na-confuse ako, Joshua. Oo, lalaki ka ba or babae or ano? Di ba? Hindi ko alam kasi pinangunahan ko kanina Joshua, alam ko to eh. Pinabaryo lang yung yung pronunciation. Pero magkaganon man, maraming salamat dahil kahit papaano isa kayo sa mga pwedeng magpatunay, di ba, na alam mo yon, yung hindi natin kasi mawari din kung anong kapangyarihan ba meron yung mga albularyo o yung mga manggagamot na mga tradisyonal na katulad nito, na kung paano at bakit sila nakakapagpagamot, nakapagpapagaling ng mga alam mo yon, may nabati o kaya naman dinalaw ng kung anong mga entity, nagpalayas ng, di ba, ng masamang enerhiya sa katawan mo na siya nagdudulot ng karamdaman, di ba? Pero kasi di ba, minsan may mga na rin, medyo ako din namamangha din kahit papaano syempre sa mga ganitong klaseng yung mga legit na albularyo ang binabanggit natin, ha. Hindi lang yung parang makakuha lang ng pera, di ba, magkaroon lang ng pera. Yung talagang legit na nakapagpapagaling right there and then. Yung pagdating mo doon, kahit na minsan hindi mo pa nga sinasabi kung ano yung nararamdaman mo, nahuhulaan niya agad or nakikita niya na agad, nadidetect niya agad. Hindi mo alam kung ano bang kapangyarihan yung meron sila talaga, kung paano nila nagagawa yung mga yun, na parang kaya nila talaga drive away ng mga masasamang entities, and then after that, gagaling ka na, di ba? Marami kasi talaga, guys, yung mga manggagamot sa mga probinsya, kasi talaga hindi naman po natin maitatanggi na kapag sinabi kasing mga sitio, mga barabarangay na malayo sa mga bayan, wala naman po talaga ibang kinakapitan yung iba dyan kundi talaga mga albularyo, manghihilot, manggagamot o kung ano pa mga tawag nila dyan, dahil yun dun lang talaga sila umaasa. And believe me or not talaga, guys, ang sistema kasi natin dito sa Pilipinas, naiiwan talaga sa mga probinsya. Hindi ko naman po sinisingle out or hindi ko naman po masyadong ini-stress out ito, pero mapapatunayan nyo naman na kapag pumunta kayo dumating kayo sa isang lugar, lalong-lalo na yung mga remote talaga, talagang maiiwan po doon yung mga paniniwala tungkol sa mga supernatural, sa mga bati-bati, usog-usog, kaya tatakbuhan na yung mga manggagamot. Diba? Lalong-lalo pa kasi nung mga panahon na iyan, panahon din talaga kahit noon pa matagal na, diba? Alam naman po natin kung gaano kalayo at kung gaano kahirap ang transportasyon, even siguro until now sa mga talagang malalayong mga barabarangay, diba? Kaya tuloy naiiwan ang kanilang kultura, or sabihin na lamang po natin yung paniniwala na kapag nagkakasakit ka, ito ay dulot ng mga supernatural beings o kaya ng mga nakakatakot na nilalang na kung ano-ano, nabati ka, nausog ka, something like that. So hindi naman natin masisisi. Hindi po din nila sigurado na parang may trust issue din sila kapag sinabi mong dadalhin ka sa hospital. Parang ayaw din nila kasi yung feeling nila mas mamamatay sila doon at mas nagtitiwala sila sa mga legit na mga albularyo, sabihin na lamang po natin, para hindi naman po maging hateful tayo doon sa mga talagang alam mo yon, yung matitino naman na mga albularyo na nakapagpapagaling ng marami. Diba? Na syempre dahil sa karanasan nila nakapagpagaling o napagaling sila, kumakapit na lang sila doon at diba kapag nagkakasakit sila, doon na sila tatakbo. Yan yung sinasabi. Lalo na pa diba yung may mga albularyo pang na parang tatapal-tapalan ka ng mga dahon, tapos bago niya itapal sa'yo yung pasintabi, yung lalawayan, di duduraan. Lalawayan niya. Tapos parang alam mo yung parang amoy nga. Kasi hindi ganun talaga. Kahit naman po sa amin, nasubukan ko na sa Bicol yan, yung minsan nabati ako sa irigasyon namin doon sa nadaganan ko daw yung mga maliliit na mga, alam mo yung mga duwende daw po yung mga ganun. Tapos umakyat din ako sa puno na meron daw nagbabantay na babae na wasak ang muka, parang ganun. Tapos ang ginamit lang nila sa akin na alam mo yun,
gumaling talaga ako after noon, pero ang natatandaan ko yung pinggan, tulad nung nabanggit kanina sa first story, yung pinggan na nilangisan tapos pinadaan sa kandila, yung sa usok, itim na usok ng kandila, tapos biglang magpo-form yung mga imahe. Sa pamamagitan nun yun, dun ako gumaling. Tapos ang ginawa niya, pinahid niya yung yung parang tela na sinabing binasbasan o dinasalan niya, naritualan niya. Pinunas niya doon, so nawala na syempre yung stain nung itim na usok at yung langis. So pinunas niya, tapos tinupi niya, pinatago niya sa mother ko yung telang iyon, and then after 3 days daw sunugin yun, yung panyong iyon. So wala pang 3 days nun, after pag uwi talaga namin, alam niyo parang nagdahilan lang. Sa pagkakatanda ko, pa lang ako nito 7 or 8 years old na nangyari to sa Bicol. So pauwi na rin po sana kami sa Maynila noon, dito sa QC. Tapos saka pa nangyari yun, kaya yun. Anyway, naikwento ko lang kasi nabanggit na tandaan ko lang yung mga albularyo. Kaya yun yung sinasabi. Kaya hanggang ngayon syempre hindi natin alam. Very mysterious pa rin talaga, di ba? Kung paano sila nakapagpapagaling yan. Even may mga albularyo na pwede daw pong makapag-healing na kahit daw pumalayo. Distant healing bang tawag doon? Yung kahit tignan ka lang sa picture. Totoo to sa Facebook, yung dadasalan ka lang tapos gagaan na rin pakiramdam mo kahit nasa ang parts of Philippines ka or kahit nasa ibang bansa ka. Parang ganun. Ang galing Anyway, maraming salamat kung may mga albularyo po nakikinig sa atin. Pwede rin po sana kayong, alam nyo yun, mag-voice message at ikwento nyo po sa amin yung mga ganitong klaseng mga napagdaanan or mga napagaling ninyo, mga napalayas ninyo, mga evil spirits, o kaya naman mga napagaling ninyo na mga parang sa tingin ninyo hindi pangkaraniwan yung mga nakabati, parang ganon. Pwede nyo po yung ikwento. Welcome din po yung mga albularyo na nakikinig sa atin dito, at nang sa ganon ay kumbaga may first hand naman na magkwento sa atin tungkol sa mga ganitong klaseng panggagamot. Diba? O kaya i-comment mo na lang yan dyan po sa baba ng ating video, at nang sa ganon, syempre kahit papaano ay mapag-diskusyonan natin ito sa mga susunod na episodes ng SHS. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lamang pong muli ang hawaan at wala nang galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Maraming salamat guys. I love you all. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.